natin lahat, tayo po ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Hebrews chapter 10. Basahin po natin ang verse 19 to 39. Verse 19 to 39 po. Hebrews chapter 10 verse 19 to 39. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 19, kayo sa 20. Sabay-sabay po tayo sa verse 39. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. 20 kayo po. By a new and living way, which he hath consecrated to us through the veil, that is to say, his flesh. And having an high priest over the house of God. 23. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the professions of our faith without wavering, for he is faithful that promised. 24. And let us consider one another to provoke unto love and to do good works. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. 26. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, But a certain fearful looking for all judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Verse 28. he that despised Moses alone died without mercy from their 2 or 3 witnesses. Of how much sore punishment, suppose ye, shall he be to the worthy who hath trodden under for the sons of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. 30. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, said the Lord. And again, the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Verse 32. But unto remembrance for 14 days, which after we were illuminated, ye endured the great fight of afflictions. Partly whilst ye were made gazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. Verse 34. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing from yourselves that ye have in heaven other and an enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which are great recompense of reward. Verse 36. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Verse 38. Now the just shall live with me, but if any man grow back, my soul shall have no pleasure in him. Verse 39 altogether ready read. But we are not of them who throw back unto perditions, but of them that believe to the saving of the soul. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tapat kailanpaman, aming Diyos na mapagmahal. Muli, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat hindi mo po kami kailanman pinabayaan. Salamat sa kaligtasan, sa buhay na inyong pong kaloob, at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nandirito po ngayon, patuloy na nakikiisa at hindi po pinapabayaan ang inyong pong gawain. Dalangin ko po na dinggin mo pong patuloy ang kanila pong panalangin, pagpalain ang kanilang buhay, at nawa ang kanilang mga mahal sa buhay, maligtas at makasama din po dito tuwing araw ng linggo upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin sa mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, may mga sakit. Tipuin mo po sila, Ama, ng inyong pong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po sila sa kanila pong karamdaman. Umaasa po kami nananampalataya, hindi mo po sila pababayaan, at patuloy mo po silang bibigyan ng kalakasan, kalusugan, at kalakasang spiritual. Nawa po, Panginoon, sa gabi ito, muli ako'y inyong pong itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa.
At nawa ang inyong pong banal na salita na mahahayag ngayon, tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po'y aming patuloy na may apply sa aming pong buhay at may bahagi sa aming pong kapwa. Yes. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, at sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So ang title po ng mensahe ngayong pong gabi, Fear God and Worship Him. So ito po ay kinuha po natin dito sa Revelation chapter 14. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 14 verse 7. Saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and the earth and the sea and the fountains of waters. So, sinabi po dito, fear God. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, meron pa bang natatakot sa Diyos? Sa ating panahon ngayon ay ilan na lamang ang gumagalang sa ating Diyos. So, marami sa mga tao ngayon ay talagang walang takot, walang paggalang sa ating Diyos. Kung mapagmura nila, mapagsalitaan ang masama ang ating Diyos, ay talagang gano'n na lamang na para bagang baliwala at walang kwenta. So sa ating panahon ay maraming tao ang hindi takot at hindi gumagalang sapagkat sa ating panahon ngayon ay talamak na naman, laganap na naman ang mga krimen. At sa ating panahon ay nandyan na naman ang mga nakawan, nandyan ang mga patayan, at talagang para bagang sa kanila ang buhay ay walang halaga. Kung meron lang halaga sa kanilang buhay, ay para bagang halaga na lamang ng halagang 20,000 or 50,000. Kaya madali sa kanila ang pumatay. So talagang ang tao ngayon, makikita natin kahit meron tayong batas na sinasabi ng batas na kapag gumawa ka ng kasalanan, ay ikaw ay makukulong ng 10 taon, 20 years, or sabihin na natin, meron itong katampatan na habang panahon, habang buhay na parusa. Ganun pa man, ang tao sa ating panahon ngayon ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at talagang makikita natin baliwala sa kanilang mga kapulisan, baliwala ang batas, at lalo higit sa lahat ay baliwala ang Diyos. So, yan po ang ating panahon ngayon. Fear God and worship Him. Dito po sa Bible, ang salitang worship, ito po ay binanggit 183 verses. Sa 183 verses, binanggit po ang salitang worship. At kung hindi po ako nagkakamali, ang salitang worship, ito po ay 198 times na nakasulat po dito sa Bible. So, yan po ay hindi bababa, maaaring tataas pa po yan sa 198. Pero sa aking bilang po kanina, binilang ko po yung salitang worship, ito po ay umaabot ng 198. So, napakahalaga po na talagang sambahin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon, na siya ang ating sasambahin. Subalit sa ating panahon, ang gusto ng tao, sila ang sasambahin. Ang gusto ng tao ay kung bakit gusto nila ng kapangyarihan, kung bakit gusto nila ng kayamanan, bakit gusto nila ang posisyon, sapagkat ang gusto ng tao ay sila ang sasambahin. So, ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesus, ang dapat nating sambahin at wala ng iba. So, fear God and worship Him. Na nakakalungkot mismo mga Kristiyano ngayon ay talagang walang pagpapahalaga sa pagsamba. Mismo mga Kristiyano ngayon ay makikita natin na may takot pa kaya sila sa Diyos? May paggalang pa ba sila sa Diyos? Kung sila ay pinapabayaan ang pagsamba tuwing araw ng linggo, pinapabayaan ang prayer meeting, hindi natin masasabi na talagang sila may takot pa, may paggalang pa ba sa Diyos? So yan ang ating panahon ngayon. Kaya nga sa isang quotation kanina, para praise na lang to, if you are always absent in church services, it shows or it means God is not your priority. So kung pinapabayaan mo ang pagsamba, kung pinapabayaan mo yung mga activities dito sa church, so ibig sabihin talagang hindi ang Diyos ang iyong priority. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang
sana nakikita ito ng ibang Kristiyano, yung mga sinasabi ng ibang mga preacher, di ba, na ibang mga pastor, na tinatanong ang mga kapatiran, okay ka lang ba? At ang sagot nila, okay pa rin. So okay pa rin pala na wala sa prayer meeting, okay pa rin pala na kahit hindi nagsosolvini, okay pa rin pala kahit hindi nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, okay pa rin pala sa kanila kahit hindi na nagpe-pray. So mga kapatid, mga minamahal, hindi okay yon sa Diyos. So ngayong gabi po, fear God and worship Him. Ito po ang mensahe na ibinigay sa akin ng ating Diyos at titingnan po natin paano ba dapat sambahin ang Diyos. Sabi po sa John chapter 4 verse 23 and 24, tingnan po muna natin ito Sa John chapter 4 verse 23 and 24. So ito po yung sinasabi paano dapat sambahin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Sabi po ng 23, nandiyan na ba kayo? Say amen. But the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. So hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. At sinasabi ng 24, ito yung paraan kung paano dapat sambahin ng Diyos. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, sambahin ng Diyos sa Espiritu. Ito yung dahilan bakit wala tayo dito mga imani. Ito yung dahilan bakit wala tayo dito mga ribulto. Kasi sabi dito, sambahin ng Diyos sa Espiritu. And then, huwag kalilimutan yung kasunod po dito sa katotohanan. So, ipinapangaral po natin dito ang mga katotohanan na si Kristo ay tunay na Diyos, katotohanan na ang kaligtasan ay sa pananampalataya, katotohanan na ang kaligtasan ay hindi nawawala, once saved, always saved, katotohanan there is one God in three person, yan po yun, and then katotohanan na ang salita ng Diyos, ito po ay lahat ay salita ng Diyos, itong Bible. So yan po ang mga katotohanan na talagang ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Katotohanan na si Kristo ang ating founder of the church. Wala na pong iba. So yan po sinasabi dito na katotohanan. So hindi ko naman po sinasabi na sa iba ay walang katotohanan. Ang problema po kasi ng ibang mga denominations po ngayon, maaring mayroon pong katotohanan silang tinuturo, may tama din naman sa kanila, kaya lamang hindi purong katotohanan. Right. Ang itinuturo nila sa gawa para ikaw ay sa langit mapunta. Itinuturo nila na ang baptism ay nakakapagbugas ng kasalanan. Itinuturo nila na magpabaptize ka para ikaw ay maligtas sa langit ka mapunta. So yun po ay isang malaking kasinungalingan. So ngayong gabi po, bukod po dito sa sinabi ng John chapter 4, 23 and 24, titingnan po natin sa mga talata na ating binasa, paano ba dapat sambahin ang Diyos. Kung titingnan nyo po ang Hebrews chapter 10 verse 22, ganito po natin dapat sasambahin ang ating Diyos. Sabi po dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So mga kapatid, mga minamahal, worship God with a true heart. Yung mayroon pong totoo, tunay na puso. Hindi naman po lahat na sumasamba ay totoo ang kanilang puso. Hindi naman po lahat na sumasamba dito ay talaga mayroon silang tamang layunin o tamang motibo bakit sila ay nasa bahay-sambahan kapag araw ng linggo o kapag prayer meeting. Kaya sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, let us draw near. Lumapit tayo sa Panginoon, sa ating Diyos with a true heart. Minsan, ang isang tao kaya lamang nananalangin ay para lamang talaga doon sa material na bagay. So, dapat ang puso natin, suriin po natin, ito ba'y talagang totoo, na talagang tayo po ay nagnanais na maging tapat sa ating Diyos. At ang isa pong tunay na sumasamba na mayroon pong totoong puso, makikita po natin
sa Kanya na siya po ay with delightfulness or siya po ay delightful, nagagalak. Yun po ang katotohanan na siya po ay may kagalakang sumamba sa Diyos. May kagalakan siya tuwing araw ng linggo, may kagalakan siya tuwing araw ng prayer meeting. Kaya dapat ang mukha ng isang Kristiyano ay nakangiti, naka-smile. Pag pumasok pa lamang diyan sa pintuan, kahit ito po ay maliit lamang, di ba? Hindi naman ito kagandahan, hindi naman ito kalakihan. Makikita mo kapag pumasok diyan, then kapag umaawit para sa Panginoon ay masaya, may kagalakan sa puso. Yun po talaga ang Kristiyanong mayroong totoong puso. Delightful po siya. Delightful, masaya na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. At titingnan po natin, ang sabi pa po ng Acts chapter 2, tingnan niyo po yung Bible sa Acts chapter 2, verse 41-42. Ano po sabi ng Bible sa Acts chapter 2, verse 41-42? But today, sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 41, nandyan na ba kayo sa amen? Then they that gladly receive His word. So, masayang tinatanggap ang salita ng Diyos, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, and 42, and they continued steadfastly. So yun talagang tunay na puso, yung totoong puso, may kagalakan, at sila po ay nagpapatuloy sa pagsamba, nagpapatuloy sa pag-attend ng prayer meeting, patuloy na nagbabasa, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy na nagpe-pray. Nakakalungkot ang ibang Kristiyano, wala na rin talaga sa kanilang pagpe-pray, pinapabayaan na ng ibang Kristiyano. Pinapabayaan na ng ibang Kristiyano ang pagbabasa ng Bible. Day and night ang utos sa atin, mga kapatid, mga minamahal, araw at gabi. Ibig sabihin, kahit wala ka dito sa bahay, sambahan, dapat pamayang gabi bago matulog at pagkagising, binabasa talaga. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang katangian ng isang tunay, totoong puso, delightful po siya. At kanya pong kagalakan, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke 24 verse 52. Tingnan niyo po, Luke 24 verse 52. Luke chapter 24 verse 52. Ano po sabi dito? Verse 52, and they worship Him. So ito po dapat, bakit ikaw ay masaya? Sabi dito, and return to Jerusalem with great joy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang isang tunay na pagsamba, ang isang taong totoong sumasamba, may kagalakan po yan. Kaya tingnan nyo po, sabi dito, and they worship Him, sumamba sila, and return to Jerusalem with great joy. Kaya sana ang mga mensahe, ito po ay hindi kinatitisuran. Hindi kayo dapat na-offend sa preaching. So kung kayo man ay tinatamaan, hindi po yung intensyon na kayo po ay patamaan. Ang preaching ay para sa lahat. So kung kayo man ay tinamaan, ibig sabihin lamang po, nangusap sa inyo ang Panginoon. At kung kayo man ay tinamaan, ibig sabihin lamang na talaga mayroon dapat baguhin sa ating pong sarili. So yun po ang isang palatandaan ng tunay na puso, may kagalakan, delightful. At ang kagalakan po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, yung presensya ng ating Diyos. Yung presensya. Ang sabi ng Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Lagi nating tatandaan ng Panginoon, ang Panginoong Jesus, na ating Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. So yun po, and then dapat ang ating kagalakan ay sa kanyang presensya, sa kanyang mga pangako. Di ba? So, sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya ako po ay naniniwala, I believe for those other Christian na inuna ang kanilang mga girlfriend, inuna
ang kanilang mga boyfriend. I believe someday iiwan sila. Nangyari na po yan. Meron na po talagang iniwan. Kasi ay nung nagka-boyfriend hindi na talaga umalis sa kanyang boyfriend So ngayon, iniwan siya. Ang tagal nagsama. Pero doon din pala punta sa hiwalayan. Wala talaga forever. Diba? Totoo po yun, hindi ko lamang banggitin ang pangalan. Kasi talagang baka sabihin naman na may personal. So yun po, kaya sinasabi ko po sa inyo, na kapag inuna ang mga boyfriend, girlfriend na yan, someday, iiwan ka niyan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang utos sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So huwag mo rin uunahin ang trabaho mo. Kasi ang utos sa atin talaga ay unahin ng Diyos. So ang ating po maging kagalakan sa pagsamba, yung presensya ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung kaya ka nandito, masaya ka na nandito ang iyong boyfriend, girlfriend, masaya ka na nandito si kapatid. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung presensya ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ito ang dapat na maging kagalakan natin. And then, ang palatandaan ng tunay na puso na sumasamba sa ating Diyos, hindi lamang po delightful, kundi siya po ay diligent. Kaya nga po ang sabi ng Bible, not forsaking. So dapat talaga makita sa ating masipag tayong sumasamba. That's right. So masipag, maging masipag sa pagsamba. Ibig sabihin talaga ay huwag tayong ma-absent, huwag pababayaan ang pagsamba. So maging masipag sapagkat sabi nga po, as you see the day approaching, malapit na bumalik ang Panginoon. At maigsi ang buhay natin dito. Huwag na nating sayangin pa ang buhay natin, ang oras natin sa mga walang kwentang bagay, not forsaking the assembling of ourselves together. So ang palatandaan ng tunay na puso, totoong puso, tapat na puso sa Panginoon na sumasamba ay talagang masipag. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, meron pa pong binanggit po dito sa Bible na ating binasa, sinabi dito sa verse, tingnan po natin, yung provoke them to love, saan ba makikita natin yan? Brother, ito yung mabilis. Ha? Yan. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. So sana udyukan natin ang ating mga kapatiran sa pag-ibig, sa paggawa ng mabuti. Mabuti ang sumasamba. Mabuti ang umaattend ng prayer meeting. So yung po mga kapatid, mga minamahal, ang palatandaan ay talagang masipag sa pagsamba. Yung maghapon. Diba? Sa totoo lang naman kapag araw ng linggo, 4 hours lang naman na naibibigay sa Panginoon Bakit kaya hindi pa magawang ibigay yung 4 hours? Tapos itagdagan pa natin ng prayer meeting, di ka? So sa prayer meeting, ilang oras lang tayo dito, 6 to 7:30. At kung lumampas man, huwag namang magagalit kay pastor na matagal mag-preach, di ba? Mas maganda nga kung nalampas, mas maganda nga yung mas malaki yung oras natin para sa Panginoon kaysa sa mga walang kwentang bagay sa mundo. Nasa pagpe-Facebook, 2 hours, 3 hours, paglalaro ng mga scatter na yan, mga ML na yan, kung ano-ano mga laro. Magdamag o. Mas maganda, mas malaking oras ang ibinibigay sa Panginoon. Pakainin na yung nagugutom dyan. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, kaya kung ako man po ay lalampas sa oras, o sino man magsasalita dito, o sino man magpipreach dito, kung siya man ay lumampas sa oras, ay okay lang yon. Si Brother Roland nga talagang lagi siyang bitin. Mas gusto niya yung mga 2 hours, 1.5 hours na nagpipreach. So yun po ang sinabi sa akin ni Brother Roland kasi naka-attend siya sa Mindoro, IT, and then nakapakinig nga siya ng ibang preaching na talagang 2 hours. So kung natatandaan ninyo si Kuya Renner dito dati, nung revival, talagang pawis na bumabaha na dito sa sahig, di ba?
Yung kanyang pawis, tulo ng tulo. Pero excited pa rin siya, ganado pa rin sa pag-preach. So mga kapatid, mga minamahal, ang palatandaan ng tunay, tapat, totoong puso na sumasamba sa Panginoon ay delightful, diligent, and then devoted. Kaya nga sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together. Sa mag-asawa, ano yung dahilan bakit naghiwalay? Diba? May mahal na kasi akong iba eh. Diba? So meron na siyang mahal na iba. Kaya naghiwalay. So ibig sabihin, nawawala yung pag-ibig. Diba? So dito po sa gawain ng Panginoon, kung talagang meron tayong pagmamahal sa Diyos, kay Kristo, sa kanyang gawain, ito yung sasabihin natin magbubuklod, di ba? Yung magbubuklod na magiging susi para tayo po ay manatili. So mga kapatid, yun po ang palatandaan ng isang tapat na pusong sumasamba. Diligent, devoted, and delightful, and dedicated. Kaya tingnan niyo po ang verse 20. Sabi nga po ng verse 20, nabasa na natin ito kanina, hindi pa. So sabi po ng verse 20, but by a new and living way, which He had consecrated for us, na tayo po ay talagang pinabanal, nilinis, through the veil, that is to say, His flesh. And then 24, sabi nga po dito, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. So mga kapatid, sana utukan natin ang ating mga kapatiran, mga mahal sa buhay, na talagang sila po ay manambahan, sambahin ng ating Diyos. Malapit na siyang bumalik. Diba? So kailan pa tayo sasamba? Kapag pantay na ang dalawang paa. Yun ang nangyayari sa ibang tao. Sumasamba sila, nakakapasok ng bahay-sambahan kapag pantay na ang dalawang paa. Nagagamit din sila kapag pantay na ang dalawang paa. Minsan ko nang sinabi, di ba? So, syempre, nandun na sa isang box. O pupunta tayo doon, mangangaral tayo. So, nagamit siya sa gawain ng Panginoon. Ipapangaral natin doon yung kaligtasan. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, ang palatandaan ng isang tunay na puso, tapat na pusong sumasamba sa Panginoon. Then pangalawa, not just having a true heart. Then verse 10 and 17, tingnan niyo po. Hebrews 10, chapter 10 and 17. Ano po sabi po dito? Verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tayo po ay nilinis sa pamamagitan ng paghahandog, pag-aalay ng katawan ng Panginoong Hesukristo once for all. And then verse 17, at dahil nga po tayo nilinis na sa pamamagitan ng paghahandog, pagsasakripisyo ng katawan ng Panginoong Hesus, ang sabi po ng verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. So pangalawa po na talaga sinasabi po, fear God and worship Him. Worship God with a thankful heart. Sambahin po natin ang Diyos na mayroon pong mapagpasalamat na puso. Kaya every time na pupunta dito sa unahan, excited para magpasalamat. Kaya tayo po ang dapat natin ipagpasalamat, mga kapatid, mga minamahal. Yung una, we are sanctified. Sinabi po ng mga talata. Yan ang dapat natin ipagpasalamat. We are sanctified. Nilinis na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang higit nating dapat ipagpasalamat. Hindi yung mga material na bagay. Kung ito man ay makagraduate, salamat. Pero higit sa lahat ang ating pagpasalamat, tayo po ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang baptism ay hindi nakakapagpugas ng kasalanan, tanging dugo lamang po ng Panginoong Jesus ang siya naglinis sa ating mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7, tingnan niyo po yung pong Bible. So ito po ang higit nating dapat ipagpasalamat. Tayo ay nilinis. We are sanctified. Verse 7, sabi po dito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin.
Ang turo ng iba, nakakapaghugas daw ng kasalanan ng baptism. Ang baptism ay hindi naghuhugas ng kasalanan. Kaya sa kanila, sanggol pa lamang, bibinyagan na para mahugasan daw ang manang kasalanan. So, ang naghugas sa ating mga kasalanan, ang ipinantubos sa ating mga kasalanan ay tanging dugo lamang ng ating Panginoong Jesus. Kaya worship God in spirit and in truth. So mga kapatid, mga minamahal, ito higit nating ipagpasalamat na tayo po ay sanctified and that we are saved. Tayo ay ligtas. Tayo ay palangit. Kaya talagang sabi po ng Hebrews, balikan po natin yung verse 17, Hebrews chapter 10, verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. So hindi na inaalala pa ng Diyos ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagsalangsang kasamaan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat layuan na natin ngayon ang kasalanan, huwag nang paulit-ulit pa sa mga kasalanan. So yan po ang ating dapat ipagpasalamat. We are sanctified, we are saved, and ano pa? We are serving the true God. Amen? So sabi po ni Pablo sa kanyang mga sulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Tingnan niyo po. 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya kung ikaw ay nasa ministry, kung ikaw ay nasa paglilingkod, hindi ka dapat nalulungkot. Hindi ka dapat nasimangot, di ba? Dapat matuwa ka, magpasalamat ka, ikagalak mo na ikaw ay nilalagay ng Diyos sa ministry. Kaya hindi ka dapat hindi ka dapat nagsasawa. Ay yung iba, para baga nagsasawa, napipilitan na. Para baga ang iba, naiinis na kapag mayroong choir practice. Di ba? Ang iba, kapag mayroong soul winning, ayaw sumama. Ang iba, kapag may prayer meeting, ay sa linggo na lang ako. Tapos kapag linggo, half day pa. So, mga kapatid, mga minamahal, ang isang mapagpasalamat na puso ay talagang yun ang pinagpapasalamat na nasa ministry, nasa gawain, nasa paglilingkod. Kaya kung ikaw ay ini-invite papunta sa church, salamat. Sabi nga ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw man ay nasa ministry ngayon, huwag ka magsasawa, huwag ka magreklamo, kundi ito ay dapat ipinagpapasalamat sa Panginoon. Kung ikaw man ay nag-aaral sa BI, diba? Kung ikaw man ay nag-aaral sa BI, si Brother Luis talaga, pag nagpapaawit lagi dito, lagi masaya, talagang energetic eh. Hindi nagbabago kahit hindi nararamdaman yan. So kung ikaw ay nasa BI, so leader ka, ikaw ay pianist, so ipagpasalamat po natin ito na tayo ay nasa ministry. And I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Huwag na huwag magre-reklamo. So yun po, worship God with a thankful heart, and the thankful heart, ang pinagpapasalamat ay siya ay nasa paglilingkod, serving the Lord our God. Then the last, mga kapatid, mga minamahal, worship God, verse 1, Hebrews chapter 10, verse 1, tinan po natin, last na po, verse 1, 7, 9, and 16. Hebrews chapter 10, verse 1. Sabi po ng verse 1, for the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually, make the comers thereunto perfect. Verse 7, sabi po, then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Verse 9, ulit po ulit. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Verse 16, last. This is the covenant that I will make with them after those days,
Saith the Lord, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. So ang tanong, nasa puso ba natin ang mga batas ng Diyos? Nasa isip ba natin ang mga batas ng Diyos? So worship God with a teachable heart. Sambahin natin ang Diyos na mayroong mapagpakumbabang puso o yung talagang puso na gustong matuto. So teachable means willing to learn. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay sasamba, we are here to learn. Willing to learn. Anong ibig sabihin ng willing? Sang-ayon, nakahanda. Yan po ang ibig sabihin ng willing. Sang-ayon, nakahanda, pumapayag ka, maluwag sa kalooban mo, sabik, merong nalulugod ka, nagagalak ka. Yan po ang ibig sabihin niya, nananabik. Yan po ang ibig sabihin ng salitang willing sa Tagalog. So, hindi lahat ng Kristiyano ay willing to learn. That's right. Kaya kung tayo po isasamba, dapat willing to learn. Meron tayong pananabik na matuto sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na pagsamba. Hindi yung kapag nandito, para bagang kung sino tayo, gusto natin tayo masunod. Minsan, kapag nakikinig ng preaching, bulong ng bulong. Diba? So dapat, meron tayong willingness to learn and then willing to listen. Na talagang sumasang-ayon tayo, nagagalak tayong makinig. Ako po, pinagmamasdan ko talaga yung mga sumasamba, yung mga umaattend ng prayer meeting, yung umaattend ng araw ng linggo. Merong mga Kristiyano talagang pag tinignan mo, nakangiti, masaya, na nakikinig. So yun talaga, dapat talagang meron po tayong kagalakan, willing to learn and willing to listen. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, willing to live the Word of God in our life. Na willing tayo, sang-ayon tayo, nakahanda tayo, pumapayag tayo, masaya tayo, nagagalak tayo, na i-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi useless ang preaching. Useless ang mga napakinggan dito kung walang application. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ako po'y talagang may kalungkutan kasi kita ko naman sa mga ibang Kristiyano, walang pagbabago, maaaring mayroong pagbabago, na bago lamang ang pananamit, pero yung buhay, ganun pa rin. Pananamit lang ang nabago, panlabas lang. So kung tayo binago sa ating pananamit, mas maganda, mas binago yung ating inward. Yun po ang dapat na makita sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, worship God with a true heart, with a thankful heart, and with a teachable heart. So mga kapatid, sana hindi po tayo magsawa na tayo po ay sumamba. At ito po ay pagpapakita ng ating paggalang, pagkatakot sa ating Diyos, na talagang sambahin po natin siya. Malapit na siyang bumalik as we see the day approaching. Maiksi ang buhay natin sa mundong ito. Kailan pa? Kailan pa tayo sasamba? Ang iba talagang parang pride na pinapairan. May problema na, ayaw pa rin lumapit sa Panginoon. Na talagang sila ay mas pinipili pa nila ang makamundong bagay. So muli sana yung quotation na lumabas kanina sa Facebook, if you are always absent in church services, so it shows, it means that God is not your priority. To God be the glory, tayo po'y tumayo at manalangin. Tayo po'y umuko, pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming pong napag-aralan. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sana sa aming pong pagsamba, lagi meron po kaming malinis na puso. Tama ang aming motibo, tama ang aming layunin, bakit kami narito. Na kami po ay magkaroon ng isang tapat na puso at mapagpasalamat na puso at puso na handang matuto, magpaturo. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kaming samahan, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Maaaring minsan sa aming pong buhay, meron po kami mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa. Sana'y
Ipaalala mo po sa amin ang mga bagay na mali na aming po nagagawa at kami po ay makahingi sa iyo ng tawad sapagkat nais mo lamang na kami po ay magkaroon ng isang maayos, malinis na pamumuhay na bago bumalik ang aming Panginoon Jesus, sana'y matagpuan po kami na kami po ay merong maayos, malinis na pamumuhay. Maraming tao ngayon ang wala na pong takot sa iyo. Normal na sa kanila ang kasalanan. Normal na sa kanila ang pagsasama kahit hindi kasal. Nawa po, Panginoon, patuloy na lumaganap ang inyong banal na salita at ito po'y patuloy namin may bahagi sa aming pong kapwa. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa at muli aming pong dinadalangin ang kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel at kapayapaan sa bansang ito. Patuloy po kayo magligtas sa buong mundo. Gamitin po kami sa pagpapahayag ng kaligtasan ng katotohanan. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.